What's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi at tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kuys, mga gayas, Samber Susa, tinawag na scammer ni Philip Lacuna. Yan, awayon yan, parehas naman kayo mga tulunggis eh. Oy mga seniors nga pala, no, dapat nyo po itong malaman dahil yung mga allowances nyo pala pag hindi nyo nakuha sa loob ng 7 araw ay ma-forfeit po ito. Sayang naman. So napaka-importante po din ito na usapin para sa ating mga seniors. So without a further ado, let's begin. Scam yun, Your Honor. Hindi po pong tugunan. Yung po sa sinabi ni Consial Lou Veloso na sana nga raw po mas mataas o mas malaki. Alam niyo, Your Honor, yun po yung ginagamit ng isa pong nagpapakilala sa Maynila na yung 500 daw po ay gagawin yan 2,000. Yun naman po ang malaking kalokohan. Dahil yun po ay kakain po ng 5 billion sa atin pong budget. Ito pong 1,000 na increase, ito po yung sa tingin po, Your Honor, may konting challenge. Pero sa tulong po ng ating pong mga mamamayan, ng ating pong konseho, ay again, sa tanong po ni Consial Lady, this is very much achievable. Ito po ay pinag-aralan. So hanggang dito lang po muna tayo, doble, 100% increase. Yung sinasabi pong 2,000 increase, Your Honor, scam yun. Scam yun, Your Honor. Hindi po mangyayari yun. Scam po yun 2,000, Your Honor. 1,000, pwede. Maraming salamat. Councilor DJ Your Honor, Butching, I totally agree with the honorable gentleman from the 6th District. Kumbaga, what he's saying is it's really financially achievable compared to the empty promises of a man wearing a headband, Karate Kid style na nagpapapanggap lang na he can run this city, but that's regardless of that. But he's right. And echoing that statement and echoing the sentiment of Attorney Lady Quintos, is it possible that we can get an official paper or a statement that says that there's really sufficient funds to fund this commendable move, Your Honor, to increase the allowances? And then, Your Honor, if I can also ask, is it also possible to maybe rehash the policies and to also include those who are not there, the seniors are not there on that day, that there's a releasing of a payout? Kunyari, wala sila. They went to the hospital, they were asleep, whatever reason. But they're not there. Is it possible that they can be given the same allowance? And also, those who are not botante ba, kung pwedeng ibigay din sa kanila? Kung posible lang po, kung pwede. Your Honor. I think the Oscaling Councilor Marjon Isidro is the appropriate person to answer your query. Yes, Councilor Marjon Isidro is recognized. Konsihal, Your Honor, salamat po. Yung pong tanong ni Konsihal Bagatsing, yan po kabilang po kayo nung ipinasa natin yung ipinasa po natin yung rules and regulation na yan eh. Ano po? Hindi po ba nabanggit natin sa atin yan? No? Tinatanong nyo po kung makakakuha. Nakalagay naman po sa IRR natin na pwedeng kumuha. No? Actually, talagang pwede pong kumuha. Okay, 7 days ang procedure ng pagbibigay ng allowance. Nung panahon ko nga ho tatlong araw lang yan eh. Ngayon nga ho 7 araw na eh. 7 araw nagbibigay ng pera sa barangay. No? Ibig sabihin, pag wala ka pa nun, ng 7 araw, nasaan ka na? Saan ka ba nakatira? Okay, wait me na, dali. Tinatanong mo ako, di sasabihin ko na sa iyo, nakapanggigigil na kasi yung tanong na yan eh. Paulit-ulit na lang eh. Pangalawa, totoo. Kapag ikaw, binibigyan ka pa ng another 5 working days, 5 araw pa ulit na palugit para kunin mo. Kasi ang barangay po,
once na nakuha na po yung 7 days, isosoli na po yung pera. Pagkasoli po ng pera, dito sa Maynila, sa treasury, no? Hindi naman po nila pwedeng itago yan eh. Okay? Ngayon, ang tanong nga po ay ito. Maganda po yun eh. Maganda po yung tanong nyo eh. Pwede po kayong kumuha at pagbibigyan kayo hanggang 2 beses na hindi kayo nakakuha. Pero yung pangalawang beses, puputulin na po ulit yung inyong karapatan na makakuha ng allowance. Okay, balik tayo. 5 working days to appeal. No? Pupunta po si senior. Napag-usapan na po natin. I can still remember, tinanong din po ako ni Lady Quintos, ni Konsyala eh. 5 working days, after 5 working days po, kailangan ho mag-appeal kayo. So that will totally, no? Including the weekend, siguro mga 2 weeks pa rin po yun. No? Kailangan lang po, a-appeal kayo sa OSCA. Kasama po yung inyong chairman or kagawad or a barangay official that will certify na talaga po ba, ano po ang reason ninyo kung ba't wala kayo nung 7 araw? Ano po ba nangyari sa inyo? Nasaan po ba kayo? Kasi po kailangan po natin limitahan yon kasi lalo nga po tayong budget constraints. Saka kailangan din po nating malaman kung paano po natin malalaman yung tao na yun, yung particular na tao na yun kung nandito pa. Alam naman po nating lahat na nung pandemic, medyo talagang gumulo yung ating mga listahan. Kasi po, pinapasok yung mga tao na nandito, mga na-stranded, binigyan natin ng pagkakataon. Ang salita nga po natin noon, akapin natin. Tama po yun. Wala pong masama doon. Pero, pag dumating na po itong post-pandemic, ngayon na po, this is the time na dapat maayos na po natin yan. No? Hindi ko na po alam iba pang repercussions kung bakit kailangan pa yan. Pero as far as I'm concerned, tama po yun. We have already given them enough time to make an appeal. No? Actually, sa totoo lamang po, doon po sa amin sa District 1, binibiro ko po ang mga senior citizen. Oras na nahalaman po nila, let's say bukas ang allowance nila ay magre-release na. Yung kahaponan wala na halos na uubos na eh. Hindi na nga po umaabot ng 3rd day, 4th day, 5th day, hindi na po. 1 or 2, or 1st and 2nd day, tapos na po yun. Talagang hinihintay na lang natin as procedure, we still have to wait 7 days bago natin isole yung natirang money o yung allowance sa treasury. Ngayon, ano pa po ba yung tanong nyo? Meron pa po ba? Wait, Your Honor. Hindi ko intention na para pagigilin kayo, Your Honor. Hindi ko kasi alam niyo naman na kung bakit kayo naman paikot-ikot pa tayo Your Honor, because if that's not the case, they're given 7 days to claim their then I don't think that's happening on the ground. Okay, if that's the case, that's the policy, then there's no need to change the policy, but there's a need to check the implementation on the ground because madaming seniors nga nagko-complain na porque wala sila nung araw na yon, hindi na nakukuha. But if that's the policy, they have 7 days, then it's just implement. Meron po. Kaya lang, we have to set guidelines, no? Yung po kasing IRR, ang intention po niyan is also to have a watchdog and to discipline, no? Kasi hindi naman po talaga, ito po, pardon the word, no? Hindi po kasi paluwagan Ang OSCA, hindi po paluwagan na kung kailan mo gusto kukunin mo. Hindi po ganun. Opo. Hindi po paluwagan. Kasi, isipin ninyo, ako senior citizen, isipin nyo kailan ba bigay ng allowance? Bukas, hindi mo na pupunta. Sa susunod na lang ako. Ay, hindi na muna ako pupunta. Ibig sabihin, anong patunay nun? Doon ka ba nakatira pa? Hanggang ngayon ba nandun ka pa? Siyempre po, ang biyaya po na ibinibigay sa Manileño para sa taga-Manileño. Di ba? Pribileyo po ito Di po ba? Karapatan po natin. Kaya nga po, yung pagiging botante ay napakahalaga. Napakahalaga na maging botante. Ganun pa man,
pag pinag-usapan nyo yung botante, ayan po, si Konsihal Par, siya po ang nagpasa ng ating exemptions to the ordinance. Yan po, alam po ni Konsihal Par yan. Nagturuan pa kami yan. Ano yun, Konsihal Par? 85 years old and above, pwede nang hindi maging botante. Bedridden, pwede nang hindi maging botante. At yung pinakabago, yung pong dinagdag natin, kasama po si Konsihal Par. Ano yung dinagdag? Physically and mentally incapacitated. Yun po. Malinaw na malinaw. Kaya nga po, safeguards po ito. Wala po akong ginalaw dito, wala po akong dinagdag. Ang ginawa ko lamang po ay inayos ko. Salamat po. Yes, one last word from Councilor If Chief. you say that that's a policy, then hopefully that it's going to be implemented nga. Kasi on the ground nga, may mga senior citizens, they don't get, on that day they're not there, hindi nila nakukuha. Now, if the Honorable Marjun said that, ganon, then we should inform on the ground that the dispersing people na they have 7 days. Yun Yes. lang. There's nothing wrong with what he said. Kung ganon, if the senior citizen will be given the chance to have 7 days to get that payout, that's fine, that's good, well and good. That's Yes, That's fine with me. That's fine with me. Yun lang po, Your Honor. Yun lang po. Councilor is Yun lang recognized. po. With that, Your Honor, I yield. Thank you. Yes, Councilor Joey is recognized. Thank you, Mr. President. May katanungan lang ako doon sa ating kasamang kusyal mula ika-unang distrito ng Maynila. Siyempre, ako naman po, unang-una, mahal na mahal ko senior citizen. Sangayon ako dito sa ordinansang to. Total, tayo naman darating din tayo, magiging senior citizen. Kung yung binibigay natin sa linggo, minsan may additional pang 5 days, paano po kung nasa ospital yung senior citizen? Your Honor, Yes, can Councilor. I answer? Yes. Okay. Ganito po yan, mahal kong dugong aribang konsyal from the 6th District. Ganito po yan. Halimbawa po, during the allowance distribution, 7 days, no? Lumapit yung kamag-anak. No? Ang sabi ng kamag-anak, Sir, pero po, paano po kaya ito? Nasa ospital po si tatay. Okay? Nangyari na po ito nung panahon pa ng COVID, ganun din Pinagbigyan po natin yun. As long as nasa vicinity po ng Maynila. Nakuintindihan nyo? Halimbawa po, kayo nasa 6th District kayo, sa Santa Ana po yung senior. Pwede pong ihatid yun. Kaya nga po pwede thumb mark Pagka bedridden ng tao, senior citizen, incapacitated na, bedridden, pinatatakan po ng thumb mark lang. Pwede po yun. Maging yung mga nakakulong. Dahil alam naman po ninyo, minsan may mga senior citizen na nakakulong, na nakapanahon ng bigayan, hinahatid din po yung pera nun. Yung allowance po nila. Ganun pa man, 7 days pa rin po. Yes, Councilor Ray. Thank you, Mr. President. Paano naman po? Siyempre, minsan po yung ating mga senior citizen, kung naglambing yung apo, kung yung apo nasa, for example, nasa Batangas, o nasa Pampanga, o umuwi ng probinsya para dalawin yung apo, at saka doon pong inabot ng sakit. So, hindi naman ang mga senior, hindi naman gusto magkasakit, pero dumarating yan sa ating mga senior. Baka naman pwedeng parang i-consider natin. Total, para naman inalap naman ng lungsod ng Maynila yan para sa senior, ba't di natin, kung sa akin pong pananaw, sana i-accommodate na rin natin kahit na nasa labas po ng lungsod ng Maynila.
Ganito po, Your Honor. Can I answer again, Your Honor? Can I answer the question? Yes, Councilor Marjorie Isidro. Ganito po. Baka pwede, last na to. Ang haba na po ng ano natin. Talakayan natin sa isang Parang solusyon bumabalik na tayo ulit sa napakaganda naman. IRR eh. Parang nagpapa-approve na naman ulit ako ng internal rules and regulation eh. Ang implementing rules and regulation. Ganito po yan. Diyan po pumapasok yung 7 days. No? Saka yung 5 days na tinatawag nating allowance. Inuulit ko po, Your Honor. Baka po kasi maabuso pagka po yun in-implement nyo. Magiging hindi po bangko ang OSCA, no? Na kung kailan nyo pwedeng gawin. Alam po ba ninyo, ganito po yan. Meron po tayong tinatawag na economic activity pag pinag-usapan ang mga allowance na senior. Isipin po ninyo, Your Honor. Tuwing bigayan po ng allowances, 2 araw traffic sa mga malls. Traffic talaga. Kasi po yung mga senior, lumalabas, pumupunta sa Mercury Drug, bumibili, pinapasyal yung apo. Ibig sabihin, meron po tayong economic activity. Kapag po yung economic activity ay para sa Maynila, mas maganda po yan para sa Maynila. Ngayon, yung sinasabi po ninyo, doon po papasok yung 7 days, tsaka 5 days na tinatawag nating appeal. Pwede pa naman po yan. Kaya lang, pag lumagpas na po yun, wala na po akong, iba na po yun. You have to try again next year, at the next payout. Hindi. Hindi, thank you, Mr. President. Councilor Yung, Ruiz recognized. Yung, Baka, time out lang po. Baka pwede i-wrap up na muna natin isang ordinansa na lahat naman po tayo, hindi kumukontra. Kanina pa po tayo lahat nag-uusap Your Honor, dito. excuse me, Your But Honor. again, with the indulgence of everybody, Councilor Ruiz recognized. Thank you, Mr. President. Yung akin po, sa akin pong pananaw, kahit na nasa probinsya, siyempre, meron nung senior na hindi naman gusto ng senior. Minsan, inaabot po ng matagal sa probinsya. Yung akin lang naman, kung kailangan natin i-accommodate, minsan, may inaabot po na mahigit 1 buwan. Sa akin naman po, kung kailangan natin baguhin, ako gusto ko itong ordinansang ito. Pero sa akin lang yung bigyan po natin ng accommodation. Hindi naman natin sinasabing mangyayari ito parati, pero posible pong mangyari. Yun lang naman po. Pero ako, hindi po ako tutol dito. Sangayon pa ako dito. Ang gusto ko lang po, i-accommodate pa natin ng... Siyempre, wala naman po may gusto magkasakit eh. Pero meron po minsan, inaabot ng ilang buwan sa ospital, baka naman, kung may medical certificate, accommodate natin. Hindi naman kailangan na nasa within the city of Manila. Basta siguro meron lang certificate from the doctor or from the hospital na nakakonfine yung senior citizen. Accommodate na lang natin. Total, hindi naman kalaki ang pera. At saka, binudget na rin po natin. Total, tutulong na rin lang tayo. Lubos-lubusin natin. Maraming salamat po. Yes, Councilor. Alam niyo, Your Honor, yun po yung ginagamit ng isa pong nagpapakilala sa Maynila na yung 500 daw po ay gagawin yan 2,000. Yun naman po ang malaking kalokohan. Dahil yung sinasabi pong 2,000 increase, Your Honor, scam yun. Scam yun, Your Honor. Hindi po So, yun nga mga coach, mga gayas, no? So, sana po napanood to ng mga seniors dahil napaka-importante po itong talakayan. At ayun nga po ay talagang walang kabog-abog na sinabi po ni Philip Lacuna na scammer si Sam Verzusa. Ano po ang iyong komento o reaction sa video ito? Paki-comment down below. At siguro 6 p.m. 6 morning ay abangan nyo po yung video natin sa talakayan ng 2,000 100% na dagdag sa mga seniors. Talagang debate po ang naganap kay Konsehal GTV at kay Philip Lacuna. Abangan nyo po sa next video. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye.